Hindi ko akalain na ang pagmamahal na akala ko'y sapat na upang talunin ang lahat ng balakid ay magdadala sa akin sa ganitong klaseng bangungot. Mahal ko si Adrian. Mahal ko siya sa paraang hindi ko pa minahal ang sinuman. Pero bakit parang bawat hakbang namin tungo sa mas matibay na relasyon ay tila may pader na hindi namin kayang gibain? Ang pader na yon ay ang pamilya niya, lalo na ang ina niyang si Aling Rosa. Unang beses ko siyang nakilala sa bahay nila sa Laguna. Mainit ang pagbati ni Adrian sa akin at kahit kinakabahan ako, pilit kong ginawa ng paraan ang pakikitungo. Pinaghandaan ko ang araw na yon. Mula sa simpleng blusa na sinabihan ni Adrian na bagay sa akin hanggang sa pagdadala ng ensaymada na paborito raw ng kanyang ina. Pero pagpasok ko pa lang sa kanilang bahay, ramdam ko na ang malamig na pagtanggap mula kay Aling Rosa. "Ikaw pala si Bianca," aniya habang nakapulupot ang mga braso sa dibdib. Walang ngiti sa kanyang mukha. Inabot ko ang ensaymada pero hindi niya iyon tinanggap. Tumingin lang siya kay Adrian at sinabing, "Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Ayoko ng babae na hindi kapantay ng pamilya natin." Napalunok ako. Hindi ko alam kung paano sasagot. Sinabi ni Adrian na huwag ko raw masyadong dibdibin ang ina niya, na ganito lang talaga ito sa simula. Pero paano mo palalampasin ang ganitong klaseng pagtanggap? Buong hapon, kahit anong pilit kong makipag-usap sa kanya, nanatili siyang malamig. Parang yelo na walang balak matunaw. Nang umalis na ako sa bahay nila, sumama si Adrian para ihatid ako sa bus terminal. "Pasensya ka na kay mama, ha? Hindi pa kasi siya sanay sa mga pagbabago," sabi niya habang hawak ang kamay ko. Nginitian ko siya kahit ang totoo, sumisikip na ang dibdib ko. Hindi lang ito simpleng issue ng pagtanggap. Naramdaman ko na ang galit ni Aling Rosa sa akin ay hindi basta-basta. Parang may mas malalim na dahilan. Sinubukan kong kausapin si Adrian tungkol dito, pero ang lagi niyang sagot ay, "Hayaan mo na si mama. Ako ang mahal mo, hindi siya." Pero paano ko maitatanggi na mahalaga sa kanya ang pamilya niya? Tuwing may problema kami, laging si Aling Rosa ang unang pinupuntahan niya para humingi ng payo. Tuwing may desisyon kami, laging may pahaging ang ina niya. Kung hindi man direktang pagtutol, may mga salitang nagpaparamdam sa akin na hindi ako kailanman magiging sapat. Sa kabila nito, nagpatuloy ako. Mahal ko si Adrian at handa akong lumaban. Hanggang dumating ang isang gabi na hindi ko makakalimutan. Ilang buwan na kaming magkarelasyon noon at sa wakas, naisip ni Adrian na dalhin ako sa isang family gathering. Sa isip ko, ito na ang pagkakataon kong maipakita na kaya kong makibagay sa kanila. Pinaghandaan ko ang araw na yon. Nagluto ako ng espesyal na dish na natutunan ko mula sa lola ko. Adobong baboy na may gata. Alam kong espesyal ito at sigurado akong magugustuhan nila. Pagdating namin, agad kong naramdaman ang tensyon. Nasa mesa ang buong pamilya niya, kasama ang mga kapatid, tito at tita. Pero si Aling Rosa ang nakaupo sa gitna, parang reyna na nagbabantay sa bawat galaw ko. Nang ilapag ko ang adobo sa mesa, ngumiti ako sa kanila. "Ito po ang niluto ko para sa inyo. Sana magustuhan ninyo." Tahimik lang ang lahat, pero tiningnan ni Aling Rosa ang ulam na parang may nakikita siyang mali. "Adobo na may gata?" tanong niya. Ang tono parang may halong panunuya. "Hindi ba't masyadong komplikado yan? Ang simpleng adobo nga, minsan hindi pa nagagawa ng tama." Napahiya ako. Hindi ko alam kung paano sasagot. Pero bago pa man ako makapagpaliwanag, kinuha niya ang serving spoon at nilagay ang isang piraso ng karne sa kanyang plato. Tinikman niya ito, saka tumingin sa akin. "Hindi ko alam kung bakit ninyo ito dinala. Hindi naman ito ang hinahanap namin." Tahimik ang buong mesa. Nakatingin sa akin ang lahat, habang ako naman ay pilit na nilalabanan ng pagluha. Tumayo si Adrian mula sa kanyang kinauupuan. "Mama, hindi mo kailangang maging ganito. Hindi naman ito kompetisyon." Ngunit tumingin si Aling Rosa kay Adrian at sa unang pagkakataon, narinig ko ang totoong dahilan kung bakit galit siya sa akin
Alam mo kung bakit ayoko sa kanya, Adrian? Dahil hindi siya katulad natin. Hindi siya mayaman. Hindi siya katulad ng mga babae na dapat ay nasa tabi mo. Kung seryoso ka sa kanya, mag-isip-isip ka. Ang babaeng tulad niya ay magdadala lang ng gulo sa buhay mo. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo. Parang nawala ang lakas ng tuhod ko, pero pilit kong pinanatili ang dignidad ko. Tumingin ako kay Adrian, umaasang ipagtatanggol niya ako na sasabihin niyang mahalaga ako sa kanya. Pero hindi siya nagsalita. Nanatili lang siya sa kinatatayuan niya, parang bata na hindi alam kung paano haharapin ang galit ng magulang. Sa huli, ako ang nagdesisyon. Tumayo ako mula sa mesa, binitbit ang ulam na niluto ko, at tumingin kay Aling Rosa. Hindi ko alam kung bakit kailangan ninyo akong husgahan ng ganito, pero isang bagay ang sigurado ako. Mahal ko si Adrian at walang kahit sino ang makakapagbago roon. Tumingin ako kay Adrian, umaasang sasama siya sa akin. Ngunit nanatili siyang nakatayo. Hindi siya kumilos, hindi siya sumama. Habang naglalakad ako palabas ng kanilang bahay, narinig ko ang boses ni Aling Rosa. Kita mo, Adrian, hindi para sa'yo ang babaeng yon. Hindi niya kayang harapin ang pamilya mo. At doon, sa gitna ng madilim na daan, isang katotohanan ang tumama sa akin ng buong lakas. Mahal ko si Adrian, pero baka hindi niya ako kayang mahalin nang higit pa sa pamilya niya. Hapon noon nang umuwi kami ni Adrian sa bahay nila. Isang linggo mula nang magtapat siya sa akin na nais niya akong ipakilala sa kanyang pamilya. Sa kabila ng kaba, pumayag ako. Mahal ko siya at gusto kong patunayan sa kanyang pamilya na hindi ako ang babaeng iniisip nilang sisira sa buhay ni Adrian. Sa unang tingin, mukhang maaliwalas ang bahay. Malaki, malinis, at tila puno ng kwento. Pero ang pakiramdam ko, para akong pumapasok sa isang pugad ng mga agilang nagmamatiyag sa bawat galaw ko. Pagbukas pa lang ng pinto, nakita ko agad si Ginang Celia, ang ina ni Adrian. Suot niya ang isang damit na tila pang party, pero sa tingin ko'y ginamit niya iyon para ipakita na siya ang reyna ng bahay na ito. Hindi siya ngumiti. Hindi niya ako binati. Ang unang mga salita niya, Adrian, bakit ngayon ka lang? At sino ang kasama mo? Pinilit kong ngumiti, kahit ang buong katawan ko ay nanginginig. Ako po si Elena, ang nobya ni Adrian. Sabi ko na may halong paggalang, pero hindi niya ako sinagot. Imbes, tumingin siya kay Adrian na parang nagtatanong, ito ba ang sinasabi mong babae? Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon. Parang may tinatagong hinanakit. Hindi ko alam kung dahil sa itsura ko, sa trabaho ko, o sa pamilya kong hindi ganoon kayaman. Pero ramdam ko, hindi niya ako gusto. Pagkatapos ng sandaling yon, niyaya ako ni Adrian sa hapagkainan. Nandoon ang tatay niya, si Mang Ernesto, na mas tahimik pero halata rin ang malamig na pakikitungo. Ang kapatid ni Adrian, si Liza, ay nagbigay ng tipid ng ngiti, ngunit hindi rin siya komportable. Sa totoo lang, parang ako lang ang hindi kabilang sa kwaderno ng pamilya nila. Nag-usap sila, nagtawanan, pero walang sino man ang nagtangkang isama ako sa kwentuhan. Habang kumakain kami, sinimulan ni Ginang Celia ang tanong na alam kong paparating. Elena, anong trabaho ng mga magulang mo? Tanong niya ito na parang interogasyon. Ang tono ay matalim. Sinabi ko ang totoo. Ang tatay ko po ay mekaniko at ang nanay ko po ay tindera sa palengke. Alam kong hindi yun ang sagot na gusto niyang marinig, pero hindi ako nagsinungaling. Ayaw kong magpanggap. Tumango siya, pero hindi na muling nagsalita. Sa halip, bumaling siya kay Adrian. Anak, hindi mo ba nakikita? Hindi ka ba nag-iisip kung saan ka patutungo? Ang babaeng ito? Tumigil siya at tumingin sa akin. Pasensya ka na, Elena, pero hindi kita nakikita bilang bahagi ng pamilya namin. Gusto kong sumagot. Gusto kong ipagtanggol ang sarili ko. Pero naramdaman kong si Adrian ang kailangan magsalita. Tumayo siya, galit na galit. Ma, hindi mo siya kilala. Hindi mo alam kung gaano siya kabuti
kung gaano niya ako minahal. Bakit hindi ka man lang nagbibigay ng pagkakataon? Nanginginig ang boses niya, pero si Ginang Silya ay tila hindi natitinag. Nagsalita si Mang Ernesto, mabigat ang tono. Adrian, hindi ito tungkol sa kung sino ang mahal mo. Ito ay tungkol sa kung ano ang tama para sa pamilya mo. Hindi namin nakikita ang sinasabi mong pag-ibig. Ang nakikita namin ay problema. At kung talagang mahal mo kami, makikinig ka sa amin. Sa puntong yon, bumaha ang luha ko. Hindi ko na kayang pigilan. Tumayo ako, nagpasalamat sa kanila, kahit ang puso ko'y durog na. Pero bago ako makalabas ng pinto, hinabol ako ni Adrian. Hinawakan niya ang braso ko, mahigpit. Elena, huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan. Pero hindi iyon ang dapat niyang sabihin. Adrian, hindi ako ang dapat mong kausapin. Sila, ang pamilya mo. At kung hindi mo kayang ipaglaban ako, baka kailangan nating pag-isipan ito. Bumalik kami, nakapako ang tingin ko sa maliit na kahon ng alahas na nasa ibabaw ng lamesa. Hindi ko alam kung bakit, pero parang biglang bumigat ang buong silid. Ang bawat halakhak ng mga tao sa labas ng bintana ay tila tunog ng mga basag na salamin sa pandinig ko. Kanina lang, sigurado akong mahal ako ni Adrian. Sapat na mahal para ipaglaban ako sa harap ng kanyang ina. Pero hindi ko na alam ngayon. Pagkatapos ng tanghalian sa bahay nila, umakyat siya sa kwarto at iniwan ako sa sala kasama ang kanyang ina. Hindi niya alam na ang bawat sandaling iniwan niya ako roon ay parang isang digmaan. May panahong gusto ko nang tumayo at umalis, pero naroon ang ina ni Adrian. Nakaupo sa harapan ko, nakangiti ngunit malamig ang mga mata. Para siyang leon na nag-aabang ng tamang oras para manila. Alam mo, iha, mahal ko ang anak ko. At dahil mahal ko siya, gusto ko siyang makahanap ng babaeng karapat-dapat sa kanya. Sabi niya habang nilalaro ang tasa ng tsaa sa kanyang mga kamay. Hindi ako sumagot. Para bang may nakabara sa lalamunan ko. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Hindi niya kailangang sabihin ng diretsyo. Hindi niya kailangang magmura o magtaas ng boses. Ang bawat salita niya ay sapat na para iparamdam sa akin na hindi ako sapat para sa anak niya. Maganda ka, matalino, pero may mga bagay na hindi mo kayang ibigay kay Adrian. Alam mo naman siguro kung ano ang sinasabi ko, hindi ba? Bumagsak ang mga salita niya na parang mga bakal na tanikala. Gusto kong sumagot. Gusto kong magpaliwanag na mahal ko si Adrian, na kaya kong ibigay ang lahat para sa kanya. Pero paano ko magagawa yon kung alam kong ang tingin niya sa akin ay isang banyagang hindi karapat-dapat, tumuntong sa buhay ng anak niya? Nang bumalik si Adrian sa sala, tila walang nangyari. Nakangiti siya, masaya, at sinabing maghanda na kami dahil pupunta kami sa paborito naming coffee shop. Pero sa loob ko, may sugat ng hindi na kayang gamutin. Hindi ko alam kung napansin niya ang tension sa pagitan namin ng ina niya. Pero kung napansin man niya, mas pinili niyang magpakabulag. Sa coffee shop tinanong ko siya ng diretsyo, Adrian, mahal mo ba ako? Natawa siya. Ano ba namang tanong yan, mahal? Siyempre naman, mahal na mahal kita. Kung mahal mo ako, bakit hindi mo ako ipinagtatanggol sa harap ng mama mo? Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob ko para itanong yon, pero naramdaman kong dapat na. Tumigil siya sa paghalo ng kape. Tumingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mga mata niya. Hindi siya nagsalita agad. Mahal, hindi ganun kadali. Alam mo naman kung gaano kahalaga sa akin ang pamilya ko. Ayokong masaktan si mama. Pero okay lang na masaktan ako. Hindi ko na napigilan ang pagtaas ng boses ko. Nararamdaman kong bumibigat ang dibdib ko, parang masikip na kulungan. Adrian, hindi ko hinihingi na iwanan mo ang mama mo. Ang hinihingi ko lang ay ipaglaban mo ako. Pakita mo naman na mahal mo ako at kaya mo akong ipaglaban kahit kanino. Hindi siya sumagot. Tumingin siya sa bintana. Parang hinahanap ang tamang sagot sa labas ng coffee shop. Pag-uwi namin, tahimik siya. Hindi ko alam kung galit siya
o kung naiintindihan niya ang nararamdaman ko. Pero ako, sigurado akong hindi ko na kayang magpanggap na okay lang ang lahat. Kinagabihan, habang nakahiga sa kama, naisip ko ang mga sinabi ng mama niya kanina. At sa unang pagkakataon, inamin ko sa sarili kong posibleng tama siya. Posibleng hindi nga ako ang babaeng para kay Adrian. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko kayang bitawan siya. Mahal ko siya. Mahal na mahal. Kinabukasan, tinawagan ako ni Adrian. Pwede ba tayong magkita mamaya, mahal? May kailangan akong sabihin sa'yo. Naramdaman ko ang kaba. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin niya, pero alam kong mahalaga ito. Sa loob ng ilang oras, hindi ako mapakali. Pilit kong iniisip kung ano ang maaring mangyari. Iniisip ko kung magpapaliwanag siya, kung ipapakita niyang handa siyang ipaglaban ako. Pero may bahagi ng puso ko na natatakot. Baka ito na ang simula ng katapusan. Nagkita kami sa park, kung saan kami unang nag-date. Nakaupo siya sa parehong bangko, kung saan kami unang nagkasama. Hawak ang parehong maliit na kahon ng alahas na nakita ko kahapon. Tumabi ako sa kanya. At bago pa man ako makapagsimula ng kahit ano, nagsalita siya. Mahal, gusto kong malaman mo na mahal kita. Pero, tumigil siya. Parang hirap na hirap siyang sabihin ang sumusunod na mga salita. Kumalabog ang puso ko. Ang pero na yon ay parang palaso na dumiretso sa dibdib ko. Hindi ko alam ang susunod niyang sasabihin, pero alam kong hindi ito maganda. Hindi kita kayang ipaglaban sa harap ni Mama. Mahal ko siya at mahal kita, pero hindi ko kayang mamili. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo at nakalakad palayo. Hindi ko na siya narinig. Hindi ko na naramdaman ang malamig na hangin. Ang alam ko lang, ang lahat ng iniisip kong kinabukasan namin ay naglaho sa isang iglap. Napatingin ako sa malaking orasan sa dingding ng bahay nila. Malapit nang mag-alas 12 ng tanghali. Sa harap ko, nakaupo si Tita Gloria, ang ina ni Daniel. May mahigpit na titig sa akin na parang gusto akong sunugin ng buhay. Ang bawat tunog ng kutsara niya sa tasa ng kape ay parang martilyong tumatama sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit ang bigat ng pakiramdam ko tuwing nasa harap niya ako. Sa tuwing magkikita kami, palagi akong may nararamdamang paalala na hindi niya ako gusto. Pero ngayon, mas matindi. Parang sinadya niyang iparamdam sa bawat galaw, sa bawat salita na wala akong lugar sa buhay ng anak niya. Alam mo, Clarice, panimula niya habang inaayos ang kanyang mga hikaw na tila alahas ng reyna. Maraming babae ang pwedeng maging partner ni Daniel, pero ang tanong ko sa'yo, ano bang maipagmamalaki mo? Napakagat ako sa labi. Alam kong hindi yon tanong na hinihintay ang sagot. Insulto yon, isang paalala na sa mata niya, wala akong halaga. Naramdaman ko ang bigat ng tingin ni Daniel mula sa gilid. Gusto kong magpaliwanag, gusto kong sumagot, pero alam kong pag ginawa ko yon, mas lalo lang akong magmumukhang desperado. Tita Gloria, simula ko, mahina ngunit puno ng pag-asang makarating sa kanya ang sinseridad ko. Hindi ko po layuning agawin si Daniel sa inyo. Mahal ko lang po siya. Tumawa siya, pero hindi iyon masaya. Isang malamig, mapanuyang tawa na parang sinasabing, kawawa ka naman. Lumapit siya sa akin. Pinatong ang isang kamay sa mesa. Tila sinisigurado niyang maririnig ko ang susunod niyang mga salita. Ang pagmamahal, Clarice, hindi lang sapat. Lalo na kung wala kang maibibigay na masigit pa. Ang pamilya namin, may reputasyon, may pangalan, may pangarap para kay Daniel. Ikaw, isa kang simpleng babae at sorry, pero hindi kita nakikita bilang bahagi ng hinaharap niya. Halos hindi ko na marinig ang sumunod niyang mga sinasabi. Ang bawat salita, parang lason na unti-unting sumisira sa tiwala ko sa sarili. Sa gilid ng mata ko, nakita ko si Daniel na nagpipigil. Gusto niyang magsalita, pero tila nahihiya o natatakot sa ina niya. Napansin ko ang pagigting ng kanyang panga, pero hindi siya kumilos. Tita,
Hindi ko po hiniling na maging bahagi ng pangarap ninyo. Ang gusto ko lang po ay maging bahagi ng buhay ni Daniel. Sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Pero sa loob, parang may bagyong sumasabog. Ang sakit, ang hirap. Tumayo si Tita Gloria at itinuro ang malaking painting sa dingding ng sala. Larawan ng tatay ni Daniel na yumauna. Kita mo yan? Gusto kong ipagmalaki ni Daniel ang babaeng sasama sa kanya habang buhay. At sa tingin mo, ikaw ba yon? Umiling ako. Hindi dahil sa pagsangayon, kundi dahil hindi ko na kayang magpigil. Lumingon ako kay Daniel, naghahanap ng kahit kaunting aliw. Pero nanatili siyang tahimik. Ang lalaking sinandalan ko sa lahat ng laban. Ngayon, parang wala akong kasama. Parang iniwan na niya ako sa gitna ng digmaan. Tita Gloria, sagot ko, mas matapang na ngayon. Hindi ko po kailangan ng inyong pag-apruba. Ang mahalaga sa akin ay si Daniel. Mahal niya ako at mahal ko siya. Hindi ko po sinasabing perpekto ako, pero hindi ko po hahayaang siraan ninyo ang pagkatao ko. Tumayo si Daniel bigla, halatang may galit na sa tono. Matama na, sabi niya, pero halatang hindi niya kayang kontrolin ang ina niya. Nagulat ako at nagdulot ito ng kaunting pag-asa. Pero bago pa man ako makaramdam ng tuluyang ginhawa, lumapit si Tita Gloria kay Daniel. At sa harap ko, mahinang sinabi, kung pipiliin mo siya, Daniel, mawawala lumipas ang ilang linggo mula noong huli naming pag-uusap ni Adrian. Sinubukan kong magpakabisi, mag-focus sa trabaho, at itapon sa likod ng isip ang sakit na dulot ng kanyang pamilya. Ngunit gabi-gabi, sa katahimikan ng aking kwarto, palagi kong naiisip ang mga salitang binitiwan ni Adrian, ang pangakong hindi niya kayang tuparin, at ang bigat ng kanyang pagmamahal sa kanyang ina na tila higit pa sa pagmamahal niya sa akin. Isang araw, tumawag si Adrian. May halong kaba at tuwa ang naramdaman ko habang sinasagot ang tawag. Pwede ba tayong magkita? Tanong niya. Mabigat ang boses. Alam ko nang may seryosong dahilan kaya't hindi ko siya tinanggihan. Nagtagpo kami sa isang maliit na kafe malapit sa trabaho ko. Doon, sa isang sulok na tila, para lang sa amin, muling nag-cruise ang aming mga mata. Hindi ko alam kung ano ang aasahan. Tahimik siya, parang may kinikimkim na mabigat. Hanggang sa wakas, nagsalita siya. Alam kong nasaktan kita. Alam kong mahirap para sa'yo ang lahat ng nangyayari. Pero gusto kong malaman mo na mahal kita kahit hindi ito madali. Tumigil siya. Hinintay kong ituloy niya, pero tila hindi niya alam kung paano sisimulan ang susunod na mga salita. Adrian, sabi ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Hindi ko kayang maghintay sa kawalang katiyakan. Hindi ko kayang manatili kung hindi mo kayang ipaglaban ang relasyon natin. Pumikit siya at huminga ng malalim. Ginagawa ko ang lahat para makumbinsi si Mama. Pero, mahirap. Ayaw niya sa'yo, hindi dahil sa kung sino ka, pero dahil sa kung ano ang tingin niya sa'yo. Hindi niya matanggap na hindi ka kabilang sa mundo namin. Napalunok ako. Hindi na bago sa akin ang ganitong usapan, pero sa tuwing maririnig ko ito, parang binabagsakan ako ng langit. Hindi ako perpekto, Adrian, pero hindi ko rin kasalanan kung saan ako nanggaling. Kung mahal mo ako, bakit hindi mo kayang ipaglaban ang pagmamahal natin? Hindi siya sumagot. Panay lang ang ikot niya ng tasa ng kape na hindi man lang niya natikman. Sa mga mata niya, nakita ko ang labanan. Pamilya o ako. Ang bigat ng desisyong yon ay tila nakapatong sa balikat ko rin. May gusto akong ipakita sa'yo. Sabi niya matapos ang ilang minuto ng katahimikan. Tumayo siya, hinawakan ng kamay ko at dinala ako sa sasakyan niya. Hindi siya nagbigay ng paliwanag, kaya tahimik lang akong sumunod. Habang tumatakbo ang kotse, hindi ko maiwasang magtanong, saan tayo pupunta? Hindi siya umimik. Tanging boses ng radyo ang naririnig ko, na tila nagdadagdag ng tensyon sa pagitan naming dalawa. Maya-maya pa, tumigil kami sa harap ng isang malaking bahay, ang bahay ng kanyang pamilya. Hindi ko alam kung bakit niya ako dinala doon,
Pero bago pa man ako makapagtanong, bumaba siya ng sasakyan at binuksan ang pinto para sa akin. "Samahan mo ako," sabi niya, halos pabulong. Ang bawat hakbang papasok sa bahay ay parang martilyong tumatama sa dibdib ko. Pamilyar sa akin ang lugar na ito, pero hindi ko inaasahang babalik ako dito, lalo na sa ganitong sitwasyon. Pagdating namin sa sala, naroon ang kanyang ina, si Senyora Leticia, nakaupo sa malaking sofa. Ang presensya niya ay napakabigat, parang sinasakal ako kahit hindi pa siya nagsasalita. Tumayo si Senyora Leticia nang makita kami. Ang tingin niya sa akin ay malamig, halos walang emosyon. "Adrian," sabi niya, diretso at matigas. "Anong ginagawa niya dito?" "Mama, gusto kong makausap ka. Gusto kong ipaliwanag." Hindi pa siya tapos magsalita nang putulin siya ng ina. "Ipaliwanag? Wala ka sa araw na yon." Sumabog ang galit ni Tita Minda, ang ina ni Marco, parang bulkan na matagal nang naghihintay na pumutok. Inimbitahan niya ako sa kanilang bahay para sa isang hapunan na akala ko'y magiging pagkakataon upang mas mahigpit ang aming koneksyon. Ngunit ang bawat hakbang ko papunta sa kanilang pintuan ay parang tinik sa aking lalamunan. Hindi ko alam kung bakit, pero may kutob ako na hindi magiging maganda ang gabing iyon. Pagpasok ko, sinalubong ako ng malamig na tingin ni Tita Minda. Hindi ko na kailangang magtanong. Alam kong ang ngiti niyang pilit ay tila tabing lamang sa tunay niyang nararamdaman. Pinilit kong ngumiti pabalik, kahit pa ang puso ko'y kumakabog sa kaba. Si Marco ang nag-ayos ng hapunan, abalang-abala sa kusina, habang si Tita Minda ay tahimik na nakaupo sa sala. Pinagmamasdan ako na para bang isang estranghero sa sariling tahanan. Nang magsimula ang hapunan, una itong tahimik. Tanging kalansing ng kutsara at plato ang naririnig. Pilit akong nagtatangkang magpakawala ng mga tanong upang mapagaan ang usapan. "Ang sarap po nitong adobo, tita. Kayo po ba ang nagluto?" Tanong ko. Pinipilit ang boses kong maging magiliw. "Hindi," sagot niya. Malamig. Si Marco ang nagluto. Lagi naman siyang gumagawa ng paraan para sa mga taong mahalaga sa kanya. May diin ang huling mga salita niya at alam kong may ibig siyang iparating. Napatingin ako kay Marco na parang walang narinig, abala sa pagkain. Hindi ko alam kung sinasadya niyang huwag makialam o ayaw lang niya. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat. Pero sa isang iglap, naramdaman ko ang lamig ng mundo na tila unti-unting yumakap sa akin. Kasama si Raul, ang nobyo ko. Bumisita kami sa bahay ng kanyang ina. Sa kabila ng pangambang nakakapit sa dibdib ko, pinilit kong magpakumbaba. Ang balak ko ay ipaunawa sa kanya na ang pagmamahalan namin ni Raul ay tunay. Ang akala ko, maayos ang lahat. Ang akala ko, may pag-asa kaming makuha ang kanyang basbas. Pagdating namin sa kanilang bahay, sinalubong kami ng malamig na tingin ng kanyang ina. Si Aling Minda, isang babaeng may tindig na parang reyna, ngunit ang boses niya ay may talim na, tila kutsilyong tumatagos sa laman. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero sa tuwing tinitingnan niya ako, parang may kasalanan akong hindi ko alam kung paano babayaran. "Raul, bakit mo pa siya isinama?" Tanong niya. Sabay tingin sa akin na parang dumi sa kanyang sapatos. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Ang salitang binitiwan niya o ang pagkawala ng lakas ni Raul na ipagtanggol ako. Tumahimik siya, nag-iwas ng tingin, at tila naghintay na lang ng susunod na mangyayari. Nagpakumbaba ako. "Magandang araw po, Aling Minda. Pasensya na po kung biglaan ang pagbisita namin. Gusto ko lang pong makilala kayo ng mas maigi." Hindi sumagot si Aling Minda. Sa halip, tumalikod siya at pumasok sa kusina, iniwang nakabukas ang pinto, na parang sinasabing hindi ako karapat-dapat sa kanyang oras. Sumunod si Raul at naiwan ako sa sala, nakaupo sa isang silyang masyadong malambot para sa sitwasyong iyon. Kahit napapalibutan ng magagandang dekorasyon ng bahay, pakiramdam ko'y nasa kulungan ako. Narinig ko ang boses ni Aling Minda mula sa kusina. Hindi siya nag-abala na ibaba ang tono niya,
kaya bawat salitang binitiwan niya ay tumagos sa akin. Raul, hindi mo ba naiintindihan? Hindi siya ang para sa'yo. Wala siyang maipagmamalaki. Ano ang magiging mukha ng pamilya natin kung siya ang ipapakilala mo bilang asawa mo? Gusto kong sumigaw, pero hindi ko magawa. Pinili kong manatiling tahimik, kahit ang bawat salita niya ay parang lason na unti-unting pumapatay sa puso ko. Narinig ko si Raul na sumagot, ngunit mahina, tila nahihiya. Ma, mahal ko siya. Hindi mahalaga kung mahal mo siya. Ang mahalaga ay kung tama siya para sa'yo. At hindi siya tama, Raul. Masisira ang pangalan natin dahil sa kanya. Kung talagang mahal mo ako bilang ina mo, gagawin mo ang tama. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Ang mga salita ni Aling Minda o ang kawalan ng lakas ni Raul na ipaglaban ako. Nang bumalik sila mula sa kusina, ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. Pinilit ko pa ring ngumiti. Kahit pilit, kahit masakit. Pasensya ka na kung medyo magulo ang bahay. Alam mo naman, hindi kami sanay sa bisita, sabi ni Aling Minda. Pero alam kong hindi iyon tungkol sa bahay. Tungkol iyon sa akin. Ako ang problema. Nagpaalam din kami pagkatapos ng ilang oras. Sa buong biyahe pa uwi, tahimik si Raul. Ako rin. Hindi ko alam kung paano sisimulan ng usapan, pero hindi ko na napigilan ang sarili ko. Raul, mahal mo ba talaga ako? Tanong ko, habang nakatingin sa labas ng bintana. Hindi siya sumagot agad. Nang tumingin siya sa akin, may lungkot sa kanyang mga mata. Mahal kita. Pero ano? Hindi ba dapat sapat na ang pagmamahal para lumaban? Bakit hindi mo ako kayang ipaglaban? Hindi ganon kadali, mahal. Hindi mo naiintindihan si Mama. Hindi mo alam kung ano ang pinagdaanan namin. Kung alam mo lang. Hindi ko alam, Raul. Kasi hindi mo sinasabi. Pero ang alam ko, hindi ako tatanggapin ng pamilya mo kahit kailan. At ikaw, hindi mo kayang gawin kahit ano para baguhin yon. Hindi siya sumagot muli. Nang makarating kami sa apartment ko, nagpaalam siya nang walang halik, walang yakap. At sa unang pagkakataon, nagtaka ako kung bakit tila mas mahalaga sa kanya ang pamilya niya kaysa sa akin. Kinabukasan, nagulat ako nang makita si Raul sa labas ng apartment. May dala siyang bulaklak at ang ngiti niya'y tila bumawi sa sakit na naramdaman ko nung nakaraang araw. Mahal, mag-usap tayo. Pinapasok ko siya. Kahit may bahid pa ng galit ang puso ko. Huminga siya ng malalim. Parang may mabigat na desisyon na ginawa. Mahal kita at gagawin ko ang lahat para maayos ang sitwasyon, pero kailangan mong magtiwala sa akin. Raul, hindi ko na alam kung paano. Sa tuwing naririnig ko ang mama mo, pakiramdam ko parang hindi na tayo magkakaroon ng pagkakataon. Hinawakan niya ang kamay ko. Magkakaroon tayo. Pangako ko yan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang lakas sa kanyang boses. Pero bago pa ako makasagot, biglang tumunog ang cellphone niya. Nang makita niya kung sino ang tumatawag, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Si Mama, sabi niya. Sabay tayo at sagot sa tawag. Hindi ko alam kung bakit. Pero may kaba sa dibdib ko habang naririnig ko siyang nakikipag-usap. Hindi ko marinig ang lahat ng sinasabi nila. Pero ramdam ko ang tensyon sa bawat sagot niya. Nang ibaba niya ang telepono, may kakaibang lungkot sa mukha niya. Raul, anong problema? Tanong ko, pero hindi siya sumagot agad. May sinabi si Mama. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Anong sinabi niya? Tumingin siya sa akin at sa mga mata niya, nakita ko ang takot. Mahal, kailangan kong pumili. Pumili? Pumili ng ano? Pamilya ko o ikaw. At doon, naramdaman ko ang bigat ng mundo na bumagsak sa balikat ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sagot niya, pero alam kong ang sagot niya ang magdidikta ng kinabukasan namin. Kinapa ko ang hawakan ng pintuan, nanginginig ang mga daliri ko. Naririnig ko ang sigaw ng nanay ni Arvin mula sa loob ng bahay. Galit na galit, tila may pumutok na bomba. Hindi ko alam kung papasok pa ba ako
o maghihintay sa labas hanggang tumahimik ang lahat. Pero hindi ko na kayang tumayo pa rito nang walang ginagawa. Binuksan ko ang pintuan at pumasok. Napatigil ang kanilang sagutan at tumingin sila sa akin. Si Arvin, ang lalaking mahal ko, ay nakatayo sa harap ng nanay niya, nakakunot ang noo. Ang nanay niya naman, si Aling Nena, ay bakas sa muka ang galit. Tila walang balak magpakita ng kahit katiting na awa. "Anong ginagawa mo rito?" Malamig na tanong ni Aling Nena. Ang mga mata niya parang espada na tumutusok sa akin. Hindi ko alam kung paano sasagot. Parang bigla akong naging dayuhan sa lugar na ito. Sa harap ng mga taong dati akala ko'y magiging pamilya ko. "Aling Nena." Mahina kong sambit. Pilit pinipigilan ang panginginig ng boses ko. "Gusto ko lang pong mag-usap tayo ng maayos." Hindi ko po sinasadyang maging dahilan ng alitan ninyo ni Arvin. "Maayos?" Halos tumawa siya, pero puno ng panlilibak. "Anong maayos? Hindi mo ba naiintindihan? Hindi ka bagay sa anak ko. Hindi ka kailanman magiging parte ng pamilya namin." Ramdam ko ang bawat salitang binitiwan niya na parang kutsilyong tumatama sa puso ko. Tumingin ako kay Arvin, umaasa na ipagtatanggol niya ako, nasasabihin niyang mahal niya ako at wala ng iba pang mahalaga. Pero nanatili siyang tahimik. "Aling Nena, mahal ko po si Arvin. Hindi ko po intensyon na sirain ang relasyon ninyo bilang mag-ina. Gusto ko lang pong makipag-ayos sa inyo. Handa po akong magpakumbaba, basta po." Naputol ang boses ko. Hindi ko alam kung ano pang sasabihin para maipakita kung gaano ako kahanda na ipaglaban ang relasyon namin. "Magpakumbaba?" Inulit ni Aling Nena ang sinabi ko, pero ang tono niya'y puno ng pangungutya. "Ang relasyon ng mag-ina ay hindi mo dapat pakialaman. Hindi mo naiintindihan ang sakripisyo ko para sa anak ko. Ikaw ang sumisira sa kanya, sa mga pangarap niya, sa pamilya namin." "Nanay, tama na." Biglang sambit ni Arvin, pero mahina ang boses niya, parang takot na takot. Hindi ko alam kung takot ba siya sa nanay niya o sa sitwasyon mismo. "Huwag mo namang saktan si Lyra ng ganito." Napatingin si Aling Nena sa kanya, puno ng galit ang mga mata. "Ikaw ang nagpapahintulot sa kanya. Ikaw ang nagpapakita ng kahinaan. Hindi mo ba nakikita na masisira ang buhay mo dahil sa babaeng yan?" Hindi ko na napigilan ang luha ko. Humakbang ako palapit kay Arvin, hinawakan ang kamay niya. "Arvin, mahal kita. Sabihin mo sa nanay mo kung ano ang nararamdaman mo. Ipagtanggol mo ako." Parang desperado na ang boses ko. Alam kong hindi ko na ito dapat gawin, pero hindi ko rin kayang magpigil. Tumingin siya sa akin, pero sa mata niya'y may halong takot at pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip niya, pero noong magsalita siya, parang bumagsak ang mundo ko. "Lyra, hindi ko kayang magalit sa nanay ko." Mahina ang boses niya, halos pabulong. "Hindi ko kayang piliin ka kung ang ibig sabihin nito ay mawala siya sa buhay ko." Parang biglang nawala ang hangin sa paligid ko. Hindi ko alam kung paano magre-react. Ang lalaking mahal ko, ang taong pinaniniwalaan kong lalaban para sa amin, ay hindi pala kayang ipaglaban ako. "Arvin, ano ko nang ibig mong sabihin?" Tanong ko. Pilit pinipigilan ang panginginig ng boses ko. "Lyra, mahal kita, pero mahal ko rin ang nanay ko. Hindi ko kayang pumili sa pagitan ninyo." Sagot niya, pero ang tono niya'y puno ng pagkalito at sakit. "Patawarin mo ako." Napaluhod ako sa harap nila. Hindi ko alam kung dahil sa bigat ng emosyon o dahil sa kawalang pag-asa. Ang nanay niya naman, parang nagtagumpay. Nakangiti na parang siya ang nanalo sa laban. "Yan ang dapat, Arvin," sabi niya, puno ng kasiyahan sa boses. "Alam ko namang hindi mo kayang talikuran ng pamilya mo. Ang babaeng yan, pabayaan mo na siya." Tumayo ako. Pilit pinipilit ang sarili na magmukhang matatag. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang lahat ng nangyayari. Pero alam kong hindi ko na kayang manatili pa sa lugar na ito. "Arvin, mahal kita. Pero hindi ko alam kung paano ko matatanggap na hindi mo ako kayang ipaglaban." Sabi ko, puno ng sakit ang boses ko.
Kung ito ang desisyon mo, tatanggapin ko. Pero tandaan mo, ang pagmamahal ay hindi laging madali. Minsan, kailangan itong ipaglaban. Tumalikod ako. Pero bago ako tuluyang makalabas ng pintuan, narinig ko ang isang bagay na nagpahinto sa akin. Lyra, hindi kita pinili, pero may isang bagay kang dapat malaman. Napatingin ako sa kanya, naghihintay sa sasabihin niya. Ang nanay ko, may sakit. Hindi ko sinabi sa'yo dahil ayoko kang mag-alala. Pero ngayon, alam mo na. Parang biglang bumalik ang bigat ng mundo sa balikat ko. Ang galit, sakit at kawalan ng pag-asa na nararamdaman ko ay tila biglang humalo sa pagkalito at awa. Hindi ko alam kung ano ang mas matimbang, ang sarili kong sakit o ang sitwasyon ni Arvin. Napatitig ako sa kanya, hindi makapagsalita. Tila ang lahat ng emosyon ko ay bumagsak sa isang sandali. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong may isang bagay akong kailangang gawin. Pagkatapos ng huling pag-uusap namin ni Marco sa ilalim ng mga bituin, akala ko'y magbabago na ang lahat. Nangako siya. Pinangako niyang hindi na siya magpapadala sa mga salita ng kanyang ina. Napipiliin niya ako sa kabila ng lahat. Pero ang mga pangako, tulad ng mga bituin, madalas ay maglaho sa liwanag ng araw. Isang Sabado, inanyayahan ako ni Marco na sumama sa kanila sa isang family gathering. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakabahala, ang pakikiharap ko sa kanyang ina o ang pag-asa kong baka, kahit papaano, may magbago. Pinilit kong maging positibo. Nag-ayos ako ng maayos, hindi masyadong formal, hindi rin masyadong simple. Sa salamin, nagmukha akong handang harapin ang digmaan. Pero sa loob, ang puso ko'y parang isang ibon na nakulong. Pumipiglas, gustong lumipad palayo. Pagdating namin sa kanilang bahay, ramdam ko agad ang bigat ng atmosphere. Ang mga mata ng kanyang ina, si Aling Linda, ay tila mga palaso na tumatama sa akin. Hindi siya nagsalita, pero sapat na ang tingin niya para iparamdam na hindi ako welcome. Ang bawat kilos ko'y sinusuri. Ang bawat salita ko'y tinitimbang. Ang mga kapatid ni Marco, bagamat may mga ngiti, ay halata ring alangan sa presensya ko. Ang akala ko'y magiging mas madali ito, pero mali pala ako. Habang nakaupo kami sa hapagkainan, pilit kong ginamit ang lahat ng lakas ko para maging magalang, para makuha ang loob nila. Nagbiro ako, nagkwento, ngunit tila ba, bawat salitang binibitawan ko'y lumalabas na mali sa kanilang pandinig. Hindi ko alam kung ako ang problema o ang imahe nila ng babaeng hindi sapat para kay Marco. Sa gitna ng tawanan nila, naririnig ko ang katahimikan ng sarili kong mundo. Pagkatapos ng hapunan, hindi ko inaasahan ang susunod na mangyayari. Habang nag-ayos ako sa kusina, lumapit si Aling Linda. Walang tao sa paligid. Tumingin siya sa akin ng diretso sa mata. At sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng walang sugar coating. Ikaw babae, sabi niya. Malamig ang boses. Hindi ka bagay kay Marco. Hindi mo alam ang hirap na pinagdaanan namin bilang pamilya. Hindi mo alam kung paano namin siya inalagaan, kung paano namin siya pinalaki. At ang gusto mo lang, angkinin siya. Paano mo nagagawang maging makasarili? Hindi ko alam kung paano ako sasagot. Gusto kong ipaliwanag na mahal ko si Marco, na hindi ko intensyong agawin siya sa kanila. Pero tila ba walang puwang ang paliwanag ko sa puso niya. Ang tingin niya sa akin ay tila isang kaaway, isang intruder sa mundo nila. Aling Linda, sabi ko ng mahina, mahal ko po si Marco. Hindi ko po intensyon na saktan kayo o ang pamilya ninyo. Gusto ko lang pong mahalin siya. Ngunit tumawa siya, isang malamig na tawa na para bang wala akong karapatang magsalita. Ang pagmamahal, Hija, hindi lang basta salita. Tingnan mo ang sarili mo. Ano bang maibibigay mo sa anak ko? Kaya mo ba siyang suportahan? Kaya mo bang ibigay ang buhay na nararapat sa kanya? Huwag kang magpanggap. Ang pagmamahal mo, walang saysay. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo roon na hindi bumigay.
Gusto kong umiyak. Gusto kong umalis. Pero naisip ko si Marco, ang pagmamahal namin, ang mga pangako niya. Kaya nanatili ako, kahit ang puso ko'y unti-unting nadudurog. Pagbalik ni Marco, nakita niya ang tensyon sa pagitan namin ni Aling Linda. Agad niya akong nilapitan, tinanong kung okay lang ako. Pero bago pa ako makasagot, nagsalita ang kanyang ina. Marco, bakit mo siya pinipilit? Hindi siya bagay sa'yo. Hindi siya tama para sa'yo. Nagulat si Marco. Mahal ko siya. Bakit hindi niyo matanggap yon? At doon, bumagsak ang bomba. Sa harap ng lahat, sinabi ni Aling Linda ang mga salitang hindi ko inaasahan. Marco, kung pipilitin mo siya, hindi mo na kami pamilya. Pumili ka, kami o siya. Hindi ako makapaniwala. Ang mundo ko'y parang tumigil sa pag-ikot. Ang mga mata ni Marco ay puno ng gulat, ng sakit. Tumingin siya sa akin, pagkatapos sa kanyang ina, at bumalik sa akin. Para bang nasa harap niya ang pinakamahirap na desisyon ng buhay niya. Mawag naman ganyan, sabi niya, nagmamakaawa. Pero halata sa mukha ni Aling Linda na hindi na siya nagbibiro. Ito ang ultimatum na matagal na niyang iniisip. Hinawakan ko ang kamay ni Marco, pero binitiwan niya yon. Sandali lang, kailangan kong mag-isip, sabi niya. Umalis si Marco sa silid, iniwan kaming nakatingin sa likod niya. Ang puso ko'y tila tinutusok ng bawat hakbang na palayo niya. At sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Takot. Takot na baka ang pagpili niya ay hindi ako. Lumusong ako sa madilim na eskinita. Pilit na nilalabanan ng lamig ng gabi at ang bigat ng bawat hakbang. Sa kabila ng malamlam na ilaw ng poste, parang mas madilim ang mundo ko. Paulit-ulit kong naririnig sa isip ang huling sinabi ni Daniel kanina. Mga salitang parang kutsilyong unti-unting sumasaksak sa puso ko. Hindi kita kayang ipaglaban sa kanya, sa pamilya ko. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang kawalan niya ng lakas ng loob o ang katotohanang hindi ako kailanman naging sapat para sa kanila. Sa 2 taon naming magkasama, naging saksi ako sa kung paano ko binuhos ang lahat, oras, pagmamahal, pangunawa, kahit na ang dignidad ko, para lamang mapatunayan sa kanila na hindi ako masamang babae. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling sarado ang puso ng ina ni Daniel. Hindi ko siya masisisi. Baka na nga mali ako sa paningin niya. Baka nga hindi ako ang babaeng nararapat para sa anak niya. Ngunit hindi ba't si Daniel ang pumili sa akin? Hindi ba't siya ang nagpakita sa akin na kaya kong magmahal ng buo? Kahit na ang kapalit nito ay ang pagwasak sa sarili kong seguridad? Sa bawat araw na magkasama kami, pinangarap ko ang hinaharap na buo kami. Isang tahanang may halakhak, pagmamahal, at mga pangarap na sabay naming binuo. Pero ngayon, unti-unti nang nilalamon ng realidad ang mga pangarap na yon. Sa isang iglap, parang nawala ang lahat. Nang makarating ako sa harap ng maliit kong apartment, tila bumagsak ang lahat ng pagod sa katawan ko. Binuksan ko ang pinto, pumasok, at isinandal ang likod ko sa malamig na dingding. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang tiisin ang sakit na ito. Bakit ganoon? Bakit ang hirap-hirap mahalin ang isang taong may tali sa ibang tao? Ang pagmamahal na ito ay parang labanan na hindi ko alam kung kailan matatapos. Ako ang sundalo, sugatan. Walang kasiguraduhan kung may panalo. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, tumunog ang cellphone ko. Tumigil ang pag-iyak ko, pilit na pinupunasan ng mga luha habang tinitingnan ng screen. Si Daniel. Tumatawag siya. Hello. Mahina kong sagot. Pilit na pinatatatag ang boses ko kahit na ang puso ko ay durog na. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya. May bahid ng kaba sa tono. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na tapos na ang lahat, na hindi ko na kayang maghintay sa isang bagay na alam kong hindi darating. Pero may bahagi ng puso ko na umasa pa rin. Ang parte ng puso kong umaasang, kaya niya akong ipaglaban. Sige,
Saan? Sagot ko, halos pabulong. Sa bahay namin. Ngayong gabi, sabi niya. Gusto kitang makausap. At gusto kong malaman mo ang isang bagay. Napako ako. Sa bahay nila, hindi ako makapaniwala. Sa lugar kung saan paulit-ulit akong itinakwil. Sa lugar kung saan naramdaman kong hindi ako kailanman tanggap. Pero bago ko pa maiproseso ang lahat, narinig ko siyang muli, mas seryoso. Pakiusap, ito na ang huling pagkakataon. Hindi ko alam kung bakit, pero pumayag ako. Siguro dahil sa pag-asang baka may pagbabago. Siguro dahil mahal ko siya ng higit pa sa sarili ko. Pagdating ko sa bahay nila, ramdam ko agad ang bigat ng hangin. Ang bawat hakbang papunta sa pintuan ay parang martilyong tumatama sa dibdib ko. Binuksan ni Daniel ang pinto at sa likuran niya, nakita ko ang ina niya. Ang babaeng naging hadlang sa amin mula sa simula. Ang mga mata niya ay malamig, puno ng pag-aalinlangan. Pasok ka! Alok ni Daniel, ngunit hindi ko magawang ngumiti. Ang bawat sulok ng bahay ay puno ng alaala. Mga araw na pilit akong mangumiti sa harap ng pamilya niya, kahit na alam kong hindi nila ako gusto. Umupo ako sa sofa, ngunit nanatiling nakatayo ang ina ni Daniel, nakatingin sa akin na para bang handa akong husgahan anumang oras. Tumabi si Daniel sa akin at bigla siyang nagsalita. Ma, gusto ko lang sabihin sa iyo na si Alisa ang mahal ko at kahit ano pa ang mangyari, siya ang pipiliin ko. Halos hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Parang tumigil ang mundo ko. Sa wakas, narinig ko ang salitang matagal kong hinintay mula sa kanya. Ngunit bago pa man ako makaramdam ng ginhawa, nagsalita ang ina niya, mas matalas, mas malamig. Daniel, kung pipiliin mo siya, huwag mo na akong tawaging mama. Napalunok si Daniel at nakita ko ang sakit sa mukha niya. Sa isang iglap, parang bumalik ang lahat ng alinlangan sa puso ko. Ano ang gagawin niya? Kaya ba niyang talikuran ng pamilya niya para sa akin? Ma, bakit kailangan mong gawin ito? Tanong niya, puno ng hinanakit. Dahil hindi siya ang nararapat para sa'yo. Hindi siya ang babaeng nararapat sa pangalan ng pamilya natin. Tumayo ako. Halos napapaso sa bigat ng sitwasyon. Hindi ko gustong sirain ang pamilya niyo. Daniel, kung ito ang magiging dahilan ng pagkakagulo niyo, aalis na ako. Ngunit bago pa ako makalakad palabas, hinawakan ni Daniel ang kamay ko. Ang mata niya ay puno ng luha at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na determinasyon mula sa kanya. Hindi mo kailangang umalis. Ako ang aalis. Nagulat kami pareho ng ina niya. Hindi ko alam kung tama ang narinig ko. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, naramdaman ko ang malakas na hampas. Isang palad ang dumapo sa mukha ni Daniel mula sa sariling ina niya. Kung aalis ka, huwag mo akong babalikan. Nanginginig si Daniel, ngunit hindi niya binitiwan ang kamay ko. At sa sandaling iyon, naintindihan ko ang lahat. Ang pagmamahal ay hindi laging nananalo. Ngunit minsan, may mga tao pa rin na handang magsakripisyo para rito. Ngunit ang tanong, kaya ba naming magpatuloy na magkasama sa kabila ng lahat? Isang linggo na ang lumipas mula noong huli naming pag-uusap ni Adrian. Parang isang malaking tahimik na espasyo ang iniwan niya sa buhay ko. Isang puwang na kahit anong pilit kong punuan ay tila mas lalong lumalalim. Ang sakit na nararamdaman ko ay hindi pa rin mabura ng kahit anong pilit kong pagpapanggap na okay na ako. Sa tuwing mag-iisa ako, bumabalik lahat. Ang mga salita niyang punong-puno ng pagkalito, ang mga mata niyang hindi makatingin ng direkta sa akin. Ang bigat ng desisyon niyang piniling mas mahalaga ang ina kaysa sa akin. Pagkatapos ng trabaho, nagpasya akong dumaan sa paborito naming kainan. Hindi ko alam kung bakit ako nandito, pero siguro gusto ko lang maramdaman kahit paano ang presensya niya. Sa bawat mesa, sa bawat plato ng pagkain, naroon ang alaala namin. Ang mga tawanan, ang mga bulong, ang mga pangakong binitiwan. Pero ngayon, tahimik ang paligid. Walang Adrian na nakaupo sa harap ko. Walang Adrian na tumatawa sa mga simpleng biro ko.
Ang presensya niya ay naroon, pero hindi ko siya mahawakan. Habang nakatungo ako sa tasa ng kape, may naramdaman akong kilala kong hakbang. Pinilit kong huwag magtaas ng tingin, pero hindi ko mapigilan. Nang tumingin ako, nandoon siya, si Adrian, ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang kanyang ina, si Aling Norma, ang babaeng dahilan kung bakit nararamdaman ko ang ganitong sakit. Ang babaeng paulit-ulit na tumanggi sa akin na tila hindi ako karapat-dapat para sa anak niya. Ang babaeng nagawa akong talikuran ni Adrian. Nagtama ang mga mata namin ni Adrian. May bahagyang pagkabigla sa kanyang tingin, pero agad din niyong nawala. Kasabay ng pag-iwas niya ng tingin ay ang pagkuyom ng dibdib ko. Bakit parang ang layo-layo na niya sa akin? Parang hindi kami kailanman nagmahalan. Parang hindi kami kailanman naging magkasama. Ang sakit ay tila sumabog sa loob ko. Pero pinilit kong huwag ipakita. Nagkunwari akong abala sa pagkuha ng kutsarita. Biglang lumapit si Adrian sa akin. Naiwan si Aling Norma sa kanilang mesa. Pero ramdam ko ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Parang may matalim na mga punyal na bumabaon sa likod ko. Si Adrian, tila nag-aalangan, ay naupo sa harap ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin, pero siya ang unang nagsalita. "Kamusta ka na?" tanong niya. Mahina ngunit may halong pag-aalala. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong isagot. "Okay lang," sagot ko. Kahit alam kong kasinungalingan yon, nagkaroon ng katahimikan sa pagitan namin, ang uri ng katahimikang nakakabingi. Hindi ko na kaya. Kaya nagtanong ako, "Anong ginagawa mo dito?" "Si Mama. Gusto niyang kumain dito. Paborito niya ito dati," sagot niya. Pero ang tono ng boses niya ay tila may bahid ng pagkahiya o pag-aalangan. "Kaya ba ikaw nandito?" Tanong ko ulit. Hindi siya sumagot agad. Tumingin siya sa mesa kung saan naroon ang ina niya. Nakatingin din si Aling Norma sa amin at kahit malayo, ramdam ko ang malamig na presensya niya. Tapos bumalik ang tingin ni Adrian sa akin. "Gusto ko rin kitang makita." Ang mga salitang yon ay parang isang maliit na liwanag na sumilay sa madilim kong mundo. Pero kasabay ng liwanag na yon ay ang pagdududa. Kung gusto niya akong makita, bakit hindi niya ako nilabanan? Bakit hindi niya ako pinili? "Adrian, wag mo na akong guluhin please." Mahinahon kong sabi, kahit ang boses ko ay nanginginig. "Mas pinili mo si Aling Norma. Anong ginagawa mo pang naghahanap sa akin?" Hindi ganun kadali. Simula niya, pero hindi ko na siya hinayaang tapusin. Hindi ganun kadali. "Adrian, ako ang nasa sitwasyon na ito. Ako ang iniwan mo nang walang laban. Ako ang pinilit mong iwan dahil sa kagustuhan ng mama mo. Kahit alam mong mahal kita nang higit sa lahat. At ngayon, nandito ka, parang gusto mo pang buksan ulit ang sugat na halos hindi ko pa magawang gamutin." Hindi ko na napigilan ang emosyon ko. Napansin kong lumingon ang ibang tao sa kainan, pero wala na akong pakialam. Gusto kong marinig niya ang lahat ng sakit na iniwan niya sa akin. Tahimik lang si Adrian. Hindi niya ako sinagot. Hindi ko alam kung anong iniisip niya, pero ang mukha niya ay punong-puno ng lungkot. Tumingin ulit siya sa kanyang ina, na ngayon ay tumayo na at naglakad patungo sa amin. Parang naglaho ang lakas ni Adrian nang makita ang ina niya. Agad siyang tumayo, parang isang batang takot na mapagalitan. "Adrian, umalis na tayo." Malamig na sabi ni Aling Norma habang nakatingin sa akin. Ang tingin niya ay puno ng panunuya. Parang sinasabi niyang siya ang nanalo at ako ang talunan. Hindi na ako nagsalita. Hindi na rin tumingin si Adrian sa akin. Lumakad siya palayo. Kasunod ang ina niya. Pero bago sila tuluyang makalabas, tumigil si Aling Norma at bumaling sa akin. "Hindi ka kailanman magiging sapat para sa anak ko, kaya mas mabuti nang tanggapin mo na yon." Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Gusto kong sumagot, gusto kong ipaglaban ang sarili ko, pero ang katawan ko ay parang natulala. Nakatingin lang ako habang sila ay lumalayo, habang si Adrian ay patuloy na sumusunod sa ina niya,
habang ang puso ko ay muling nadurog. Akala ko, tapos na ang lahat. Akala ko, iyon na ang huling beses na magkikita kami ni Adrian. Pero hindi ko alam na may mas mabigat pang mangyayari. Paglabas ko ng kainan, may narinig akong sigawan. Paglingon ko, nakita ko si Adrian, nakahandusay sa kalsada, duguan, habang si Aling Norma ay umiiyak at sumisigaw ng tulong.